Handaan natin, paalalahanan natin ang ating mga sarili. Ang kibor, hindi pagtanggap sa katotohanan, pagmamataas, walang pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa katotohanan. Ito ay pinakamasamang katangian. Bakit? Sino ang unang nagtaglay nito? Walang iba kundi si Iblis. La'anahu. Si Iblis ang unang nagtaglay ng katangian na ito. Alam natin yung kwento hinggil sa kanya. Bakit siya isinumpa ni Allah? Bakit siya isinumpa, kinapuutan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa kibr, pagmamataas, hindi pagtanggap sa katotohanan, sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat si Iblis, alam natin, naririnig natin, siya ay relihiyosong nilalang mula sa jin. Nilikha. Siya ay nagmula sa jin. Siya ang pinuno ng mga jin. Nanilikha mula sa apoy. Bakit siya ay sinumpa ni Allah? Dahil sa pagmamataas, hindi pagtanggap sa katotohanan, sa ipinag-utos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpatira pa kay Adan bilang paggalang. Bagamat si Iblis, mga kaibigan, mga magulang, may kaalaman, relihiyosong tao. Subalit sa isang kautusan, dahil nasa puso pala niya ang kibr, nakikita niyang siya ay mas mainam kaysa kay Adan, hindi siya tumalima sa kautusan ni Allah. Kaya siya isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ikinuwento ni Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming ayat. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Nang sabihin namin sa mga anghel na sila ay magpatira pa kay Adan, dahil sa oras na iyon sila ay nasa langit, sa paraiso. At sa time na yun, itinaas ni Allah ang antas ni Iblis, relihiyosong nilalang jin. Binigyan siya ni Allah ng karangalan na itinaas siya sa langit, sa paraiso. At bibigyan siya ng pagsubok. At nang likahin ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adan, inutusan niyang mga anghel kabilang nandoon sa oras na yung si Iblis. Hindi siya kabilang sa anghel, kabilang siya sa mga jin. Inutusan. Sabi namin sa kanila, magpatira pa kayo kay Adan bilang paggalang. Kasi ang pagpapatira pa noon is a sign of respect. Pero sa panahon natin ngayon, sa sharia ng Propeta Muhammad, ipinagbawal na maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatira pa kayo kay Adan bilang paggalang. Kasama doon sa kautusan si Iblis, si Iblis. Dahil sa oras na yun, kabilang sa kanila, nasa kanila, nasa hanay nila, silang lahat ay nagpatira pa mga anghel. Dahil mga anghel sila, hindi sila sumusuway. Illa Iblis, sabi niya Allah. Malibang kay Iblis, sinuway niya ang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Direktang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aba wastakbar. Ito yung dahilan. Tumanggi at nagmataas, nagmalaki, nagkibr, nagmutakabbir. Wakana minal kafirin. Kaya siya ay napabilang sa mga hindi naniwala, nagtakwil, nagmataas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang aya, nagdahilan si Iblis. Aasjudu liman khalaqatu tina. Ya Rab, ako ay magsusujud, magpapatira pa sa isang nilalang na nilikha mo mula sa putik, mula sa lupa, dahil tayong mga tao nilikha sa lupa o putik. Ay si Iblis mula sa jin, siya ang pinuno ng mga jin, ay nilikha mula sa apoy. Nakikita niyang apoy ay mas mainam kaysa sa lupa. Bagamat ito'y pagsubok niya Allah, kapag may inutos niya Allah, dapat gawin. Kautusan niya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magmamataas ka? Sabi ni Iblis, ako ay magsusujud? Hindi pwede na ako ay magsujud sa isang nilikha mula sa lupa.
Sa ibang ayat, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Iblis! Sinabi ni Allah, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. O Iblis, anong nakapagpigil sa iyo na magpatira pa bilang paggalang kay Adam, nang utusan ko kayo na magsujud. Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Ako ay mas mainam sa kanya. Ito yung mga palatandaan ng kibr. Ana khairun min, ako ay mas mainam sa kanya. Minsan may mga ilan, subhanallah, ayaw tumanggap ng katotohanan dahil nakikita niya ang kanyang sarili na mas mainam kaysa sa iba. Ito doon ay kibr, walang pagpapakumbaba. Sabi ni Iblis, Ana khairun min, ako ay mainam sa kanya kaysa sa kanya. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar, ako ay nilikha mo mula sa apoy at siya ay nilikha mo sa lupa. Paano ang nilikha sa apoy ay magsusunod sa nilikha sa lupa? Ito ay kibr, hindi pagtanggap sa katotohanan. Nagmatigas si Iblis, ayaw magsujud. Tingnan mo ang angin, may ilam na mga nilikha. Bagamat kahit ganon ang katayuan nila, ay tumalima sila sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpatira pa sila, nagpaalipi sila. Subalit si Iblis, tingnan nyo ang kibr, may kaalaman, ang original niya ay naggumagawa ng pagsamba kay Allah, pero yung kibr, subhanallah, ang pumigil sa kanya para tumalima, sumunod sa kautusan ni Allah. Kaya anong sinabi ni Allah? Isinumpa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala khruj minha mad'uman madhura. Lumabas ka mula sa paraiso at bumaba ka sa kalupaan na kasumpa-sumpa ka puot-puot. Doon na nagumpisa. Na isinumpa siya ni Allah, ngunit sa ibang ayah, nangako si Iblis. Humingi siya kay Allah ng mabuhay siya hanggang sa paggunaw ng mundo. Bilang pagsubok kay Adan at sa kanyang mga angkan, ipinagkaloob ni Allah bilang pagsubok. Nangumpa si Iblis. Ililigaw at ililigaw ko si Adan at ang kanyang mga angkan sa ano pa mang kaparaanan. Itinuro niya si Adan at ang kanyang mga angkan na mortal na kaaway ni Iblis at kanyang mga kampon. Ililihis at ililihis. Kaya anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kung ganon, sino mang sumunod sa iyo sa lahat ng iyong panlilang, patibong, pakana, sino mang sumunod sa iyo ay lahat ko kayo itatapon sa impyernong apoy, sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Subhanallah. Kaya sino mang sumusunod kay Iblis, iyadabillah, nagkikibr, hindi tumatanggap sa katotohanan, pagsasamahin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy. Yan ang kibr, hindi pagtanggap sa katotohanan. Ito'y pinakamasamang katangian, mga kaibigan, mga kapatid. Dapat tumatanggap tayo ng katotohanan, nagpapakumbaba tayo kung ano yung nabanggit sa Quran, Sunnah, at ipinaparating sa atin, pinapahayag sa atin, pinapaalala sa atin ng ating mga ulama ng Ahlus-Sunnah wal Jama'ah. Hinggil sa Quran, hinggil sa kautusan ng Allah, kautusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang hindi pagtalima, pagtanggap nito, ito yung kibr. Ano pa mang kadahilan ng pangangatwiran. At binigyan tayo ng babala ng Rasulullah SAW hinggil sa masamang katangian na ito. Anong sabi ng Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Subhanallah. Iyadan billah. Hindi makakapasok sa paraiso, ika ng Rasulullah, sino mang tao, lalo na ang Muslim, sino mang tao na meron sa puso niya ang kahit katiting, maliit, pinakamaliit na kibr. Subhanallah. Pagmamataas, hindi pagtanggap sa katotohanan. Hindi daw makakapasok sa paraiso yung Muslim na hindi tumatanggap ng katotohanan. Subhanallah.
Pinagbawal, pinagkait ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mga mutakabbir iyadan billah. Tabya.